welcome back again to my YouTube channel. And for today's vlog, balikan natin yung mga loan application na nag-i-existing pa rin po sa Google Play Store at patuloy pa rin po nagpapautang ngayong 2025. So dito guys, ito pag-uusapan natin ngayon na isang loan application na nagpapautang ng 25,000 is ka-update lang po noong January 23, 2025. So sabi dito sa isang review, timely response, registration was very easy. My first loan is 500 and only 70 pesos is the charge. Good start for first time online lending. So dito guys, nakapag-loan daw po siya ng 500 pesos bilang first timer niya and very timely daw po yung response ng loan application na to. So dito guys, pag-usapan muli natin si Cashola Fast and Safe Cash na under po ito ng Sunloan Lending Investor Corporation. So dito guys, aalamin natin kung ano na ba ang meron dito kay Cashola ngayon 2025. Nag-improve na ba talaga yung kanyang application? Ano ba yung update na meron sa kanya? At sa first time, may pagbabago ba? At kung ikaw ay first time na uutang dito, magkano ba yung pwede mong malo? So dito guys, later natin pag-usapan si Cashola. So ngayon guys, kung ikaw po ay nagbabalak diyang sumali sa aking pa-weekly Gcash giveaway, 5 lucky winners po yung aking pinipili. And every Monday po nag-announce po ako. And sa last Monday of the month naman, may isa po akong pinipili na mananalo sa aking pa-cellphone giveaway. So ang gagawin mo lang po, simpleng-simple lang, just click the subscribe button, i-like itong video na to at mag-iwan ka po ng comment dyan sa comment section. So ganun lang po kadali. And nung Monday po, in-announce ko na po yung ating lucky winners and yung nanalo sa ating pa-cellphone giveaway. If ever man na hindi mo pa alam, baka isa ka na sa nanalo, nako, i-check mo po yung video ko nung Monday. And dito guys, puntahan na po natin si Cashola na pwede nyo pong ma-download sa Google Play Store at alamin na natin kung anong pagbabago meron dito kay Cashola. So disclaimer na hindi po tayo agent or promoter nito. So dito guys, muli nating ipapakita sa inyo at sisilipin ko siya para malaman nyo kung ano nang meron sa kanyang app at kung magkano ba talaga yung pwede niyang ipaloan sa mga first timer. Pero if ever man na may experience ka na po dyan kay Cashola, kindly share your experiences dyan sa comment section para at least mabasa ng mga bago palang magtatry. So dito guys, no, so 25,000 yung offer niya sa akin. So borrow easily, loan amount up to 25,000, 3 minutes lang daw yung process. At meron po siyang 91 to 180 days. So, click natin dito, guys. So, welcome to Cashola. So, maglalagin ka po using your active mobile number. So, click natin yung let's go. So, magsiset ka po dito ng password mo, 6 to 16 digit. And dito sa unang-unang fill upan mo po is basic information. Nandito na rin po yung job type, yung payroll period, kung kailan ka nasweldo at kung magkano yung income mo. Dito naman sa contact information, 2 contact number lang po yung kanilang hinihingi. Make sure mo pa rin na active pa rin yung ilalagay mo. Kasi may mga loan application na tumatawag muna. Nag-verify muna kung active ba or totoong tao yung nilagay mo dyan. And then next guys is face recognition. Verify mo lang yan guys. And nakalagay dito guys na allowing app usage and increase the loan success rate to 97%. So i-allow mo lang sa settings guys. And dito po sa ID type, ito po yung mga recommended talaga. May mga higher credit which is UMID, SSS, PRC, and passport. Pwede naman po yung other ID type like driver license and national ID. And after nun guys, i-credit review pa yan. Nakalagay dito na your information has been submitted and the result of calculating the limit will be executed within 60 seconds. So after nun guys, pwede kang mag-add ng payment method which is pwede sa e-wallet or bank card. And dito guys sa e-wallet, pwede po sa GCash, GrabPay, and PayMaya. So after nating mag-antay ng ilang minutes, hindi siya umabot ng 60 seconds. Hindi siya umabot ng 60 seconds lang. So nakalagay dito guys na please try again after 29 days. So maintaining good credit will help you pass the review. So dito guys, hindi ko sure kung connected to sa other loan application kasi biruin mo guys, maintaining good credit. May bad credit history ako. Kaya siguro na-reject yung aking application dito. So after 29 days, saka pa lang tayo ulit pwedeng makapag-reapply ulit dito kay Cashola. So dito guys, check natin yung mga ilang review ng mga nakapag-loan na sa kanya. May mga 5 stars naman pero hindi ako sure kung talaga totoong nangutang yung nag-rate dito ng 5 stars ha. So dito tayo sa mga 1 star lang. So nakalagay dito guys na waste of time. Doesn't really trying to comply to their service. They just collect your personal data. Not recommended. Tried it 3 times. It took me 3 attempts
attempts just to get review. And when it's done, it doesn't say anything like application rejected. You'll just be back from the start. O medyo siguro may issue pa before yung app ni Casyola kaya siya nag-update ngayong January 2023. So not recommended daw. Nakatatlong try na daw siya pero rejected pa rin guys. And ito pa sabi dito, I was supposed to rate 5 stars but I was very disappointed. After having paid my first loan ahead of time, my due date was supposed to be this coming November 9, but I paid off today in full. But to my surprise, when I reapplied for the same amount, 700, same amount lang, I was declined. Very bad, very disappointing. I tried emailing the CS service but no response. O, diba? So, sabi ko nga lagi sa inyo guys, huwag kayong magbabayad earlier your due date. Be on time sa pagbabayad kasi maaari ka po, may posibilidad nga pong ma-reject ka sa susunod na loan mo. Dito guys, 700 na nga yung first loan, 700 pa rin sa second loan. According to them, no? So, ito pa guys, been approved for the first time, get 700 pesos credit limit. But, after I repay it, 8 days before the due date, was rejected for the second time borrowing and been disappointed because I'm trying to make a good credit record. Take note, I make the repayment 8 days before the due date. O, di ba? Nagbayad din po siya ng earlier sa due date. So, na-reject din. So, payo ko na lang talaga pag maglo-loan kayo, on time kayo magbayad no? Kasi ito, mula sa review ng mga nangutang dyan, nagbayad sila ng 8 days before due date, yun, still decline or rejected yung kanilang loan application. So, dito guys, kung if ever man na magta-try ka kay Casyola, 700 po sa first time. So, may 500 din na nakita tayo, no? Pero, 70 pesos daw yung kinaltas para sa mga transfer fee. So, hindi natin siya nasilip, guys, talaga. Nagbase lang tayo sa review. If ever man na ikaw ay isa sa nakapag-loan na diyan kay Casyola, nako, paki-share po dyan sa comment section kung ano na experience nyo. Kasi, di ba, yung ibang review is nagko-collect lang daw ng personal data natin si Casyola. So, ingat-ingat kayo sa mga ganitong loan application. So, ako nga din, rejected din ako. After 29 days pa ako bago mag-reapply. So, ingat kayo sa ganitong loan application na hindi nagpapa-approve talaga, no? Kasi, iilan-ilan lang yung nakikita ko na na-approve dito kay Casyola. If ever man na isa ka doon, nako, share mo na dyan sa comment section. Para at least matulungan natin yung mga bago pa lang dyan magta-try. Nako. Pero talagang not recommended daw according sa review ng mga nakapag-loan na dito. Kung ako naman, siguro pag nasilip ko talaga yung loan details, makakapagbigay ako ng opinion. Pero sa mga nabasa ko, guys, para namang unfair, no, na porket nagbayad ka ng earlier, tapos hindi ka napapa-reloanin sa second loan. Nagbayad ka nga online, tapos hindi ka pala makakapag-secondary loan. Anyway, yan lang yung vlog natin about dito kay Casyola. Wala naman siyang pagbabago, guys. Ganun pa rin, same naman ang dati. Still rejected pa rin yung aking application. And yan, so hoping tayo sa mga susunod nating vlog na makakita talaga tayo ng isang loan application na may low interest, may mahabang loan term, at syempre, minimal lang yung mga charges na binabawas. So, hoping tayo dyan, kaya tayo patuloy sa pag-review ng mga loan application. Anyway, kapag hindi ka pa dyan nakasubscribe, naku, i-click mo na yung subscribe button para updated ka sa ganitong usapan and sa mga bagong utangan na naglalabasan dyan sa Google Play Store and sa App Store. And that's it. See you on my next vlog, guys. Baba na muna.